Hoy! Hello everyone. At dahil wala na naman po tayo sa mood, ayan, samahan nyo akong maglagay ng kurtina ng aming bahay na matagal nang hindi nalalagyan at napapalitan. At tulad nga ng sinabi ko, kapag hindi ako okay at hindi umu-okay ang mga bagay-bagay sa buhay ko, ayan, saka ko lang nahaharap yung mga linisin sa bahay at saka yung mga nangangailangan ng atensyon ko. Hoy! Attention seeker yan. Pero seryoso kapag talaga hindi okay yung pakiramdam ko. Tsaka kapag wala ako sa mood, ayan, saka ko lang nahaharap yung mga gawain sa bahay. Saka lang ako sumisipag. At eto, hinanda na nga ni mama yung mga linisin at saka yung mga pagpalit ng kurtina. Kaya ito ginawa ko na dahil ako rin lang naman magkakabit ng kurtina, wala nang iba. Kung mapapansin nyo, ayan, at napaka-outdated na nga nitong mga bagay namin sa bahay, mga gamit namin at saka yung mga kurti-kurtina namin. Tignan nyo naman. Unang-una kaya ganyan, ang motto kasi namin dito sa bahay, habang hindi umaayaw yung mga gamit namin, hindi pwedeng palitan. Hindi ko naman malaman kung anong bertud ang meron ang nanay ko dahil kahit mga sirana ay iniipon pa yan, hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya naman dito mo makikita lahat ng antik at mga sirang bagay na hindi na gumagana pero mga nandito pa din. Nagrarant na, ay sorry. Hindi mo malaman kung ipapagawa pa o gustong gumawa ng museum. Gustuhin ko mang magpalit ng mga aesthetic na mga bagay-bagay dito sa loob ng aming bahay ay hindi ko magawa dahil lalagyan pa rin talaga ng mga tabing-tabing at mga takip-takip lahat ng gamit dito. Tulad na lang nitong kurtina namin, tignan nyo naman, sinusuksok. Ang hirap-hirap isuksok niyan. Ako, maglalaan ka talaga ng oras para lang makapagsuksok niyan. Minsan nai-stop pa dahil syempre kinakalawang na yung loob. Struggle talaga pagkakabit ng kurtina. Ako, kapag ako nagkakabit ng kurtina, sobrang tagal. Unang-una, dyan pa sa pagsushoot na lang niya ng kurtina doon sa bakal. Nako, sobrang hirap. Nako, ante, tumigil ka, no, tamad ka lang talaga. Tapos, syempre, hindi ka naman basta-basta maglalagay na lang ng kurtina nang hindi mo nililinis yung mga palipaligid niya. Syempre, maglilinis ka pa rin. Kaya, ayan, mag-e-exert ka ng effort para lang makapaglinis. Naku, nakapaglinis patuloy ako. Diyos mo, yung tamad-tamad mo. Sa bagay, kailangan ko na rin talagang linisan itong area na ito kasi dito ko nilalagay yung mga paninda ko. Kaya naku, hindi siya pwedeng pabayaan kasi dyan kumikita ang ante nyo. So, ayan na nga, tinanggal ko lahat ng gamit. Andito lahat ng mga paninda ko. Diyan nakapatong sa long table na yan. Long table. Ayan na nga, at inaalisan ko ng mga laman yung mahabang lamesa. Diyan ko nilalagay yung mga maaalikabok ko ng mga gamit. Ayan, inaalikabok na sobrang tagal na hindi ko na napapansin. Diyan ko nga pala nilalagay yung mga paninda ko. Yan palang pinagpapatungan ko ng mga paninda. Gustong-gusto ko nang tanggalin yan dito sa loob ng bahay kasi nakakasikip lang. Pero ayaw patanggal ni mama kasi nga, ewan ko, tabasan yan namin dati nung may batahian pa kami. Actually, mga alaala ng lumipas kaya siguro ayaw pang ipaalis. At dahil hindi naman talaga mapipigilan at lagi naman akong talo dito, di, ginawa ko na lang ng paraan. Doon ko na lang nilagay yung mga gamit ko at saka yung mga paninda ko. Diyan ko na lang ipinaton. Bukod sa dyan nakalagay yung mga paninda ko, dyan ko rin nilagay yung laptop ko. Dyan rin ako nagla-live kapag may oras ako. Kaya sabi sa inyo, hindi ako mag-aarbo. Sanay na sanay ako sa payak at simpleng pamumuhay lang. Yung mga ganyang gamit, kayang-kaya na yan. Kering-keri ko kaya. Low maintenance lang kaya ako. Mukha lang akong mayaman at glamorosa. Charot. Nako, wala akong kaarte-arte. Nagsusuot nga ako ng mga pinagdumaan ng mga pinsan ko eh. Walang kaso sa akin yan. Basta bagay sa akin at okay sa katawan ko. Go. Ewan ko ba pero bakit hindi pa rin ako minamahal? Charot. Ano ba naman tong bahay namin? Kaliliit, ang dami-daming bintana. Ubos na yung kwento ko, hindi pa rin ako natatapos mangurtina. Pero seryoso nga kung iisipin mo, nakakatuwa dahil nagkaroon kami ng bahay kahit hindi naman siya gaanong kalaki. Na-i-provide ng mga magulang namin yung mga bagay at buhay na maayos. Hindi kami mayaman pero sapat lang para mabuhay ng maayos. Nakapag-aral kami at saka nakapagtapos kaming lahat. Elementary lang pala at high school ang natapos ng magulang namin. Pero nakaka-proud kasi ayun na nga at nabigyan nila kami ng maayos na buhay na pagtapos kaming mag-aral dahil sa pagtitiyaga at sakripisyo na rin nila. O tamang-tama, Father's Day ngayon, baka makalimutan yung batiin yung mga tatay ninyo. O sa lahat ng mga tatay na nagtiyaga, nagsakripisyo at nagsipag sa buhay, hindi nyo alam ang paghihirap at sakripisyo at ilang araw na ginutom ang sarili para lang mabilhan kayo ng maayos at magagandang gamit. Tapos yung ibang pamilya, walang ibang inisip kung hindi pagkakagastusan, hihingi lang ng hihingi. Ay, sorry. Pero seryoso ha, kumbaga sa produkto, masyadong underrated ang mga tatay natin, no? Meron pa nga dyan para lang maibigay ang luho ng pamilya. Hindi na nagtitira ng budget para sa sarili niya. Naku, itigil ko na nga to, baka may mga mag-react. Oy, siya, nakatapos din, ayan. Napakarami ko na rin naikwento sa inyo. O, sino-sino nakatapos ng video, may pa-exam ang ante nyo. Hoy! Tada! Ayan na, nakabit ko ng lahat. Thank you for watching.